Matagal na nating naririnig o napapanood ang tungkol sa kiskisa ng mga barko ng China at Pilipinas sa West Philippine Sea. This is Philippine Coast Guard. Pero sa unang pagkakataon abay ginamitan na rin ng water cannon ng China ang mga inosente at walang kalaban-labang mga mangingisdang Pilipino sa West Philippine Sea. 2 sa mga bangkang pangisda ng mga kababayan natin ang tinamaan at 3 sa kanila ang nagtabo ng mga sugat, pasa at gasgas sa katawan. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Inihayag ng Philippine Coast Guard kahapon ang matagumpay na pag-deploy ng mga multi-role response vessel nito, ang BRP Malapascua at BRP Cape Engaño sa paligid ng Escoda Shoal sa West Philippine Sea upang magbigay ng mga suporta sa isang grupo ng mga mangingisdang Pilipino. Pero bago yan mga kabayan, nakatanggap ang Philippine Coast Guard ng ulat na 20 bangkang pangisdang Pilipino na legal na nag-ooperate sa lugar ang tinarget na mga barko ng China Coast Guard. Ginamitan ng water cannon at mapanganib na pagharang ng mga barko ng China Coast Guard na may numerong 21559, 21562 at mga kasamang Chinese Maritime Militia vessel. Makikitang direktang itinutok ng China Coast Guard ang water cannon nito sa bangkang pangisdang Pilipino at bilang isang Pilipino ay talaga namang makakaramdam ka ng galit mga kabayan. Matagal nang nagkikiskisa ng mga barko ng China, BFAR at Philippine Coast Guard, pero ito ang unang pagkakataon mga kabayan na ginamitan na rin ng water cannon ng China ang mga walang kalaban-labang mangingisdang Pilipino. Sa isang walang pakundangang paglala, nag-deploy pa ang China ng rigid hull inflatable boats nito upang sadyang putulin ang mga linya ng mga angkla ng ilang mangingisdang Pilipino na naglalagay sa panganib ng mga bangka at kanilang mga tripulante sa gitna ng malakas na agos at mataas na alon. Bilang direktang resulta ng mga agresibong aksyon na ito, 3 mangingisdang Pilipino ang nagtamo ng mga pisikal na pinsala kabilang ang mga pasa, gasgas at bukas na sugat dahil sa pagtama ng high pressure water cannon mula sa barko ng modernong piratang Inchik. Nangyari ang insidenteng ito mga kabayan noong Biyernes pa 1:00 ng hapon habang dumating sa lugar ang mga barko ng Philippine Coast Guard kahapon lamang ng umaga Sabado dahil ayon sa report ng Philippine Coast Guard, noong gabi pa lamang habang sila ay rumisponde, abay nakarana sila ng paulit-ulit na pagharang at mapanganib na pagmaniobra mula sa mga barko ng China Coast Guard na may numerong 21559, 5204 at 21562 kung saan lumapit ang isang China Coast Guard vessel sa Philippine Coast Guard vessel sa loob lamang ng 35 yards habang nasa nabigasyon ng gabi. Sa kabila ng mga hindi profesional at labag sa batas na panghihimasok na ito ng China, matagumpay na naabot ng Philippine Coast Guard ang mga mangingisda kahapon ng umaga, nagbigay ng agarang medikal sa mga nasugatan kasama ang pagbibigay ng mga mahahalagang supply at doon na rin nila pinaikutan ang mga mangingisda upang maprotektahan. At sa isang pahayag, sinabi ni Philippine Coast Guard Commodore J. Tariela na they were subjected to water cannon attack and dangerous blocking maneuver. This was done by China Coast Guard 21559 and 21562. These China Coast Guard vessels launched their rigid hull inflatable boats with the intention of cutting their anchor lines nung nakatali sila sa loob ng bahura ng Sabina Shoal. Atin pong barko sa Philippine Coast Guard ay hindi rin nakaligtas sa dangerous maneuvering ng China Coast Guard 21559, 5204 and 21562. Dahil sa gitna ng kadiliman kagabi, they came as close as 35 yards to block the Philippine Coast Guard in proceeding to the location of the Filipino fishermen. Ang mga pahayag ng China Coast Guard na nagpapatunay sa pagpapatupad ng mga kinakailangang hakbang sa pagkontrol laban sa mga mangingisdang Pilipino ay kumakatawan sa pagkilala sa mga aksyon na nagbabanta sa buhay at kabuhayan ng mga ordinaryong Pilipino na nagsasagawa ng kanilang mga nararapat na aktibidad sa loob ng eksklusibong sunang pang-ekonomiya ng Pilipinas.
Dahil sa kakulangan ng mga barko at lawak ng binabantayan ng Philippine Coast Guard ay nakarating pa rin naman ang Philippine Coast Guard sa lokasyon ng mga mangingisdang Pilipino. At bilang pagtataguyod ng nakatakdang direktiba ni Pangulong Marcos, ang Philippine Coast Guard sa ilalim ng pamumuno ni Commandant Admiral Ronnie Helgavan ay nananatiling matatag sa mandato nito na protektahan ang mga mangingisdang Pilipino at pangalagaan ang kaligtasan sa karagatan ng West Philippine Sea. Samantala, nanawagan ng Philippine Coast Guard sa China Coast Guard na sumunod sa mga internasyonal na kinikilalang pamantayan ng pag-uugali na inuuna ang pangangalaga sa buhay sa dagat kaysa sa pagpapanggap ng pagpapatupad ng batas na nagbabanta sa buhay ng mga inosenteng mangingisdang Pilipino. At bilang isang Pilipino, ano ang reaksyon mo? I-komento lamang po sa ibaba at huwag kalimutang i-like at mag-subscribe. Happy Sunday mga kabayan! Ang ating mga kababayang mangingisdang Pilipino na na-injured, although it's not serious, ito ay nasa Philippine Coast Guard vessel ngayon. We're making sure na ang kanilang mga injury is well attended ng ating mga medical personnel. At the same time, yung bangka kasi nila na tinamaan ng water cannon, it was damaged heavily, May mga parts ito na nagtalsikan, kung kaya't we ensured na ang mga na-injury sa amin na lang muna, and some of those fishermen na naging crew ng bangka na to will remain there while they are being escorted as well by other Filipino fishing boats. Besides from the harassment na ginagawa nila sa ating mga kababayang Pilipino, pinuputol din nila intentionally yung mga anchor lines ng kanilang mga bangka. Let me also take this opportunity to explain na ang ganitong gawain basically endanger the safety of our Filipino fishermen. Dahil itong mga anchor lines na to, ginagamit to ng ating mga kababayan kapag pangit ang panahon and pupunta lang sila sa mga mababang area and then wait until maging maayos yung kondisyon ng dagat. So in the absence of any anchor lines that they have, the possibility is they will be drifted away and they don't have any other option but to withstand the bad weather conditions. The primary objective of our Commandant, Admiral Ronnie Helgavan, na siguraduhin ang ating mga Coast Guard vessels will be there to ensure the safety and security of our Filipino fishermen. Ang China Coast Guard also issued a statement na they did necessary control measures now para mapaalis ang mga mangingisdang Pilipino sa Sabina. So this just goes to confirm na itong barbaric and unlawful activities ng China na ginawa sa ating mga mangingisdang Pilipino kahapon ay para sa China, this is their lawful activities sa pagpupush ng kanilang illegal claim of sovereignty over these waters.